Hello mga ka-construct, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po li ang inyong ka-construct na si Benny, nagbabalik. At syempre ang BS Hernandez 19TV po. Welcome back po muli dito sa aking munting channel, sa mga dati na po nating mga subscriber. At syempre sa mga bago rin lang po nating mga subscriber. At kung hindi ka pa pala nakasubscribe dito sa aking munting channel, subscribe ka na rin. At click mo na rin po yung notification bell para update ka na sa mga next video vlog ko po. Kamusta pala kayong lahat? Dalangin ko po na sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Mag-iingat na lang po tayo kung ano man ang gagawin natin at kung saan man tayo pupunta. Nga pala, meron pala tayong gagawin ngayon na about construction pa rin dito sa Batangas, Tanawan, Sandia, Pilinbes, dito pa rin po sa ating pinaggagawaan nga po na subdivision. Ang gagawin po pala natin ngayon, maggagawa nga pa tayo ng catch basin. Ipapakita ko po sa inyo pagkabit po sa RCP sa concrete pipe nga po na nakaabang yung ating catch basin, yung linya, yung PVC pipe nga po na D4, pati ang paggawa nga po natin ng ating catch basin. Tara, samahan nyo ako mga ka-construct, ipakita ko sa inyo. Ayan po pala ang ating gagawin na catch basin. Medyo nag-ulan-ulan po ngayon kaya basa po yung ating lupa, maputik. Ito pong materialis natin. Meron tayong D4 na PVC pipe at elbow na 45 degree. Ayan. Para doon po yan sa dulo sa pagtatapan po natin na RCP. Ito yung pinaka-catch basin po natin. May linya po yan papunta doon sa kitchen counter natin sa back area nga po ng ating unit na ginagawaan. Ayun po yung isang catch basin. Ayan, natapos na po tayo dun sa isang catch basin. Dito naman tayo sa pangalawang catch basin. Palabas na po sa RCP sa drainage system nga po. Ayan, nakalibel po yung ating PVC pipe. Level po pababa. Ayan, para may klibe yung ating PVC pipe, para maganda po yung pag-agos ng ating tubig. Yan nga po yung elbow na 45 na D4, 45 degree. Naghukay po tayo dito sa RCP nga na nakaabang nila dito sa ilalim ng pathway. Yan nga po, sesementohan natin yan para hindi naman pumasok yung mga lupa sa loob ng ating RCP, yung concrete pipe po. Ayan. Samahan nyo na lang ako mga ka-construct. Ito nga po mga ka-construct, una natin binuhusan yung pinaka-ilalim ng ating catch basin. Ayan, medyo kinisin na ng konti. Tapos nilagyan natin ng paorma yung dalawang gilid para hindi po lumabas yung halo. At meron po tayong ginawa na pangporma. Ayan, yung mga tira-tira na lang po natin na plywood ang ginamit natin na pangporma po dito sa ating catch basin. Yan, ang sukat po ng ating catch basin ay 30 by 30. Yan. Tapos bubuhusan na po natin yung mga gilid para mas okay na po. Pwede na po siyang buhusan.
Ayos. Tapos nabuhusan na rin po dito kung saan tayo nagtap ng ating PVC pipe nga po papunta doon sa RCP. Ayan. Ayos. Ang sunod na ilagay natin dyan mga construct yung pinaka cover ng ating catch basin nga po. Ito pala mga construct yung takip ng ating catch basin. Yan na ginagawa nga po sa labas. Ang ginamit po natin na materialis nga dito sa paggawa ng cover ng ating catch basin, nilagyan po natin ng 10mm na steel bar para mas matibay po, hindi naman siya mabitak yung mag-crack po, para kahit buhat-buhatin hindi po mabibitak yung ating cover ng catch basin. Nilagyan rin po natin ng PVC pipe na DDoS na number 2. Yan po magsisilbing butas ng ating catch basin, yung cover nga po. May handle rin po siya para pag tatanggalin nga yung takip, hindi naman po mahirap buhatin. Tapos nilagyan na lang natin ng pinaka frame para mas maganda po yung pinakasukat ng ating catch basin. Ang sukat po pala ng ating catch basin ng cover nga po ay 30 cm by 30 cm. Tapos may kapal naman siya na 6 cm. Yan nga po. Tara, buhusan po natin. Lagyan na natin ng halo itong cover ng ating catch basin nga po.
Yan nga po. Natapos na natin lagyan ng semento nga, ng halong semento itong ating cover ng catch basin. Patigasin na lang po natin to ng mga ilang minuto o ilang oras po. Tapos i-smooth na lang po natin yung pinaka surface ng cover ng ating catch basin. Ayos. Dito naman po pinapantay na natin yung pinakakantuan ng ating catch basin. Yan. Halos patapos na rin po tayo dito. Pagkatapos tinatanggal na rin natin yung pinaka division, yung separation ng cover ng catch basin saka yung pinaka frame nga po. Yan, nililinis lang natin. Pagkatapos habang medyo basa pa po, hindi naman siya basang-basa, itatry po natin na tanggalin para malaman natin kung maayos yung ginawa natin, saka para hindi po dumikit yung pinaka-cover ng catch basin pag hinayaan po natin na tumigas. Ayos. So, paano mga ka-construct, hanggang sa muling video vlog po natin. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa panonood. Huwag nyo po kalimutan mag-like, share, subscribe po at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo sa mga susunod na video vlog ko pa po. Muli po, maraming salamat. Ingat na lang po tayo. God bless. Bye-bye po.